Isa pong wala sa ayos na pari, mga sangkay, napatalsik at manyakol po itong taong to, mga sangkay. Sorry sa word, pero yun po talaga ang totoo. At ngayon, nabisto. At alam niyo, marami pong involved na ganito, mga sangkay, na ginagamit mismo ang salita ng Diyos sa mga kalukuhan. But anyway, mga sangkay, bago po tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating channel, tapos i-click nyo yung bell na makikita lamang po sa ibabayan. Okay? Sa baba ng video na to, mayroon po dyan subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. O, diba? Easy. Easy lamang. Napakadali, mga sangkay. Alright guys, ito pag-usapan po natin. Itong patungkol po sa isang pari. Ito po kasi yung balita, no? Ayan. Mula po sa GMA News. Pope Francis expels Filipino priest for alleged sexual abuse of minors. Pambihira. Pero mga sangkay, hindi na rin po tayo nagtaka dyan. Dahil sa totoo lang, marami naman po talaga ang involved na pari. Kaya nga mga sangkay, itong si Pope Francis ng Catholic Church ay humingi po ng tawad sa maraming tao sa buong mundo. Dahil nga po sa involvement ng marami sa kanilang mga, ano ba tawag dyan? Ministro yan, kung tawagin, o mga pari. Na instead na magdala po ng salita ng Diyos, magandang balita para sa tao, abay, pambihira. Iba po ang dinadala. Kamanyakulan, mga sangkay. Wala po sa ayos. Sorry sa word, but wala po akong ibang mabigkas na na salita di ba? Pope Francis has dismissed a priest based in Borongan, Eastern Samar. Diyos mio, marimar. Sa Samar pa. Dito pa sa Samar. Who was accused of, ito na nga po, mga minor po ang nadali na ito, mga sangkay. Mga minor hindi lamang po isa. Kasi sabi po dito, minors Naalala nyo, mga sangkay, yung isinulat ni Jose Rizal, di ba? Mga pari, mga sangkay na mga pasimuno ng kalukuhan na ginagamit po ang Word of God para po makagalaw ng maayos sa mga ganitong klaseng gawain. Alam nyo, mga sangkay, patunay lamang po ito na nabubuhay na po tayo sa mga hulit-huling kapanahunan dahil itong mga ganitong klaseng gawain ay nakasulat po yan sa salita ng Diyos. That in the last days, magiging ganito ang tao. Diba? The CBCP, sabi po dito, said the priest last served at a minor seminary in the city before, bago daw po siya ma-suspend. Nakaburunggan pa no? Ito po yung pangalan. No. Walang inilagay na pangalan Pero yung pumirma, mga sangka, ito po. Father James Abella. Okay? The advisory was said to be read in all parish churches. So, babasahin pala ito, mga sangka. I'm not a Catholic, mga sangka, but I have friends from that religion. But, I don't know, mga sangkay, ano po ang kanilang proseso, kung papaano. Pero, kung titingnan po natin, babasahin po pala ito, para sa lahat po ng mga churches nila. Ipapaalam. Nakakahiya ito, mga sangkay. The CBCP said it would ensure that there will be no cover-up. Dahil po sa mga kalokohan na yan. Wala pong cover-up na magaganap. So, sana hindi lamang po itong paring to, kundi yung iba pa. Ako, marami po dyan mga opisyal pa ng Katoliko. Diba? At nakakalungkot, mga sangkay, let's say, i-general na po natin. Marami po ang involved sa ganitong klaseng gawain. Mga immorality, kahit po mga pastor, mga sangkay, meron din pong ganyan. Nagpapatunay lamang po talaga na ang tao ay hindi perpekto. Pero hindi po yan lisensya na gumawa ng ganyang kalukuhan. Bakit ka papasok sa pagiging lingkod ng Diyos kung hindi mo namang kayang gampanan ang pagiging lingkod ng Panginoon?
na ipangaral ang magandang balita, maging huwaran sa kapwa, maging magandang halimbawa sa mga tao. This is not a preaching, but this is the truth, guys. That there are many, hindi lamang po some, many ministers, pastors, mayroon din pong mga pari, especially yung mga pari, noon pa yan mga sangkay, nagaganap na. Kaya nga may advice po. Kung hindi nyo man kayang gampanan yung mga ganyang responsibilidad bilang isang lingkod ng Diyos, magsialis kayo sa mga nyo. Hindi po magandang bagay ang gumawa ng ganyang kalukuhan na ginagamit nyo pa ang Word of God. My goodness, mahiyahiya po tayo sa Panginoon. Mahiyahiya po kayo sa Diyos. Pero mo, dala-dala po ang Biblia, di ba? Nakakatakot yan. Pambira, tapos, yung pala, ang gagawin mo kalukuhan. Huwag ka na magpastor, huwag ka na magministro, huwag ka na magpari para sa kapayapaan. Kasi, ang nasisira po dito, yung church, yung organization, yung sekta, kumbaga. Sila po nadadamay. At syempre, yung pangalan ng Diyos, ang pinakamahalaga, nadadamay dyan. Kaya nga po mga sangkay, may iilan na ayaw po magsipasok sa pagiging, let's say, born-again Christians. Dahil po, may mga tao po talaga na may mga katungkulan pa man din sa iglesia o sa church. Pero mga sangkay, involved sa mga nakakadiring gawain. Kaya po na ito mga sangkay. It also said that the office has been created to help protect minors from alleged ito mga pang-aabuso sa mga alam niyo na yan. Pope Francis in an interview in Portugal in 2022 said the Catholic Church must show zero tolerance para po sa sexual assault by members. Ewan ko lang mga sangkay. Pero kung sino pa kasi yung mga taong kung sino pa kasi yung mga taong nasa kumbaga, nasa paanan sila ng Diyos kasi namamahagi po sila ng salita niya, di ba? Sila pa mismo yung nagpapatupad ng mga kalokohan. Kaya nga, kung hindi kayang kontrolin ang kamay, kung hindi kayang kontrolin ang mata, o kung anumang parte ng iyong katawan sa isang immoralidad o isang kalokohan, huwag ka na dyan. Hindi para sa iyo ang opisinang yan. Dahil ang opisinang yan ay para lamang po sa mga taong kayang maglingkod ng tapat sa Diyos at dalhin ang maraming tao sa katotohanan at sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pambira kayo, ginagamit kayo sa gawain ng Panginoon. Then gagawa kayo ng kalukuhan, tapos uulit-ulitin nyo pa. Walang pagsisisi. Magsisisi man, saglit lang, tapos uulitin na naman. Huwag na kayong gumawa ng huwag na kayo dyan sa opisina. Magsi-resign kayo. Yung kagaya na ito, in-expel pa. Ang nakakahiya na ito, babasahin pa raw po ito sa bawat mga simbahan ng Katoliko. Humingi pa nga po siya dito ng sorry. Nag-sorry po dito si Pope Francis. At sinabi po niya mga sangkay na siya ay humihingi ng patawad o pasensya sa maraming tao dahil po sa involvement ng maraming pari sa ganitong klaseng kalokohan. At in general, mga sangkay, hindi lamang po pari ang involved sa ganito. I heard many stories about this issue. Sa kalintulad po ng mga ganitong klaseng issue. I hope na ito po ay maging paalala sa ating lahat. Kung kayo ay magiging lingkod ng Diyos, panindigan nyo ang pagiging lingkod ng Diyos. Hindi yung tipong kayo ay lingkod ng Diyos, gumagawa pa rin kayo ng mga kalukuhan. Paulit-ulit at ang nakakalungkot dito, yung immoralidad na ginagawa, hindi man lang po nahiya. Diba? So ngayon mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? I-comment nyo lamang po sa ibaba. At ngayon, pag-subscribe po yung isa kong YouTube channel. Ito po, mga Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli.
Lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.